Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawak wartawa, Abaya Hawa. Bawak wartawa, Abaya Hawa. Kal halal, Abaya Hawa alahayam. Al halal, Abaya Hawa alayam. Bahasa masyayak kihawasay. Asya masyayak hawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasya raw kakadas. Wam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Wam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abaya Hawa. Tawada Abaya Hawa. Yaman! Diretso tayo dito kasi mahaba to eh. Isang chapter pero mahaba. Okay. Ganun pa rin ang topic natin. Pero nasa chapter 89 na tayo. Sa sunod, 90. Okay. So, diretso na tayo. Tumigas, ayaw abante. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 89, verse 1 to 76. At isa sa apat na iyon ay pumunta sa puting toro at tinuruan siya sa isang lihim nang hindi siya nasisindak. Siya ay ipinanganak na isang toro at naging isang tao at nagtayo para sa kanyang sarili ng isang malaking sisidlan at tumira doon. At 3 toro ay tumira kasama niya sa sisidlang iyon at sila ay natakpan. At muli ay itiningin ko ng aking mga mata ang langit at nakita ko ang isang matayog na bubong na may 7 agos ng tubig doon. At ang mga agos na iyon ay umaagos ng maraming tubig patungo sa isang bakuran. At muli kong nakita at namasdan ko ang mga bukal ay nabuksan sa ibabaw ng malaking bakuran na iyon. At ang tubig na iyon ay nagsimulang bumukol at tumaas sa ibabaw. At nakita ko ang kulungang iyon hanggang sa buong ibabaw nito ay natabunan ng tubig. Itong pangitain ni Enoch, hindi pa siya na-rapture. Kininto niya, yung pinabalik siya sa lupa, kininto niya sa anak ng si Matusalem. Itong pangitain na ito. Itong puting toro na naging tao, ang tinukoy dito si Noah. Tapos may kasama siyang 3 pa. Hindi kasi binibilang ang babae, ang lalaki lang, 3. 3 anak. Yung 3 kasama niya, yung anak. 2 naman ang totoong anak niya doon eh. Si Japet, si Shem, at saka si Ham. Ito, nagkaroon na ng baha. Yan. Baha na oh. Ito ang sisidla na tinutukoy yung ginawa niya. Ito yon, yung arka dito sila sa loob ng panahon ng baha. Noah's flood. Ayan. Tinding baha. Nakita ni Enoch to ha, hindi pa na-rapture si Enoch. Pininto ko sa Jerusalem. Mga hayop, mamatay ito eh. Pero may karga ng mga hayop dito. Basa. At ang tubig, ang kadiliman, at ang ulap ay dumami sa ibabaw niyon. At habang tinitingnan ko ang taas ng tubig na iyon, ang tubig na iyon ay tumaas sa taas ng bakod na iyon. At umaagos sa bakod na iyon, at ito ay tumayo sa ibabaw ng lupa. At lahat ng mga baka sa bakuran na iyon ay pinagsama-sama
hanggang sa nakita ko kung paano sila lumubog at nilamon at nasawi sa tubig na iyon. Ngunit ang sisidlang iyon ay lumutang sa ibabaw ng tubig, habang ang lahat ng mga baka at mga elepante at mga kamelyo at mga asno ay lumubog sa ilalim kasama ng lahat ng mga hayop. Kaya't hindi ko na sila makita at hindi sila nakatakas. Ngunit namatay at lumubog sa kailaliman. At muli kong nakita sa pangkain hanggang ang mga agos ng tubig na iyon ay naalis mula sa mataas na bubong na iyon. At ang mga bangin ng lupa ay pinatag at ang iba pang mga kalaliman ay nabuksan. So, ang tinutukoy nitong kamilyo, elepante, ito yung mga Nephilim na mga higanti. Patay sila lahat, ng mga hayop. Pero ang sasakyan nilang yung ginawa nila, minuha na sa loob, lumulutang lang sa tubig. So, biro mo nakita ni Enoch ang pangyayari. Pero kininto niya sa kanyang anak, yung pinabalik na siya galing sa rapture. 1 year lang siya dito sa lupa, pabalikin naman uli siya sa langit. Kukunin naman siya uli ng mga anghel. Balik. Para lang maibigay ang aklat, nagbigay siya ng aklat ng Book of Enoch, pati book ng sinusulat doon kay Archangel Prabiel, nagbigay siya kay Enoch at saka kay Noah. May kopya si Noah, may kopya rin si Enoch. 366 mo kay Noah, 366 din na aklat ang kay Matusalem. Ganon. Ngayon, pansinin mo yan. Hindi na baha. Nakita yan sa pagitain ni Enoch. Ayun. Yung paghinto na, kita na yon ang baghari para patunayan na bababa na ang tubig at hindi na magkaroon ng baha. Ang parusa ay hindi na tubig sa sunod. Apoy na. Ito yung nangyayari. Ayan. So, ito yung nakalabas na galing sa arka. Yan, lumabas ng mga hayop. Panibagong henerasyon ng mga hayop. Basa. Nang magkagayoy, nagsimulang umagos ang tubig sa mga ito, hanggang ang lupa ay nahayag. Ngunit ang sisidlang iyon ay tumira sa lupa. At ang kadiliman ay nawala, at ang liwanag ay lumitaw. Ngunit ang puting toro na naging tao ay lumabas sa sisidlang iyon. At ang tatlong toro na kasama niya, at ang isa sa tatlong iyon ay maputi tulad ng toro. At ang isa sa kanila ay mapula, gaya ng dugo. At ang isang itim. At iyon ang puting toro ay umalis sa kanila. At nagsimula silang manganak ng mga hayop sa parang at mga ibon. Kaya't lumitaw ang iba't ibang lahi. Mga iyon, tigre, lobo, aso, hiena, baboy ramo, pax, ardelia, baboy, falcon, wetre, saranggola, agila, at mga uwa. At sa kanila ay ipinanganak ang isang puting toro. At sila ay nagsimulang magkagatan sa isa't isa. Ngunit ang puting toro na isinilang sa gitna nila ay nanganak ng isang mailap na asno at isang puting toro kasama nito. At ang mga mailap na asno ay dumami
So, tingnan natin ha. Yan. Si Noah. Si Noah kasi puti eh. Si Noah. Ngayon, may tatlong nakalagay doon. Kasama niya. Pero ang totoong anak niya doon, dalawa lang. Ito. Ito yung mga kulay, original. Walang itim sa kanila eh. Una. Ito si Shem. Ito. Si Ham. Ito si Ham. Ito si Japet. Shem, Ham, Japet. Tingnan mo si Ham. Hindi naman siya itim. Simula eh. Yung maganda yung mama niya eh. Sinama eh. Ito si Shem. Ito si Japet. Yan. Yan ang original na anyo nila. Ngayon, ang asawa ni Noah, dalawa. Ito si Sarah. Si Sarah, anak ni Enoch. Kapatid ito ni Matusalem. Si Matusalem naman, may anak siyang si Lamik. At tatay ni Noah. Ang tatay ni Noah, si Lamik, ang lolo ni Noah ay si Matusalem. Ang kapatid niya ni Matusalem, naging asawa niya, ito, si Sarah. Lula wife. Sa side ng lolo niya. Lula to eh. Kasi ito, si Sarah at saka si Matusalem, magkapatid. Ang magulang si Enoch. Tapos si Matusalem, ang anak niya si Lamik. Ang anak ni Lamik ay si Noah. Asawa niya di Lula sa side ng lolo niya. Ganon. Pero may asawa siyang maganda. Ito, si Naama. Naama. Wow, Noah's wife. Naama ito. Si Naama naman, anak naman ni Lamik yan. Nasahid ng lahi ni Cain. Na ang kapatid nito ay si Tubal Cain. Ito si Lamik na tatay na to, ang asawa ay si Sarah. Dalawa, si Ada at sila eh. Yung Lamik na yun, yung nakapatay ng tao. At sino napatay niya? Napatay na si Cain. Nasa bukong Jasper mabasa. Napatay kasi, ang mata kasi nila hindi na maklaro eh, parang nagbibilag na. Akala niya, yung baboy ramo yun. Tinira niya, lolo pala, lolo pala niya, napatay niya, si Cain. Yan ang kwento. Kaya pala mayroong kwento doon na nakapatay yung... Basa. Bereshit Rabba, Chapter 23. Yan. Ang isa pang Midras ay nagsasabi na si Naama ay napakaganda. Kung kaya't siya ang may pananagutan sa pangyayaring binanggit sa Genesis chapter 6. Nakita ng mga anak ng langit na ang mga anak na babae ng mga tao ay magaganda at kumuha sila ng mga asawa para sa kanilang sarili. Sino mang kanilang pinili. Sa madaling salita, ang sabi ng Medras, si Naama ay isa sa mga anak na babae ng mga tao na naging dahilan ng pagbaba ng mga anghel sa lupa at pakikiapid sa kanila. Mas malinaw na lumilitaw ang kanyang demonyong karakter sa Zohar Hadas. Sinabi ni Yetshak na kasulat na kapatid ni Tubal Cain, si Naama. Yan. Isa sa nga na-inlove ang mga angel na bumaba dahil nakita nilang may ganda. Sino maganda nakita niya? Si Naama, maganda. Pero napangasawa ni Noah.
si Naama, nakaanak to ng mga Nephilim. Yun ang dahilan na itong mga magagandang babae. Ano naman sila eh? Si Igrat at si Mahalat at saka si Naama. Sila yung mga maganda eh. Naging demonyo, panghapat si Lilith. Apat sila ang mga demonyong babae, yung mga anak ng mga demonyo. Dito malaman ko sa Mistras eh. Oh. Dito yung mabasa. Basa. Ang kanyang pangalan ay unang makikita sa ika-4 na kabanata ng aklat ng Genesis. Inilalarawan siya ng teksto bilang anak ni Lamech at kapatid ni Tubal-Cain, isang miyembro ng isang dinastiya na nagmula sa kasumpa-sumpa na si Cain, na pumatay sa kaniyang kapatid at nagpatuloy kay Enoch, na siya mismo ay isang kamangha-manghang figura na wala na para sa alahayam. Kinuha siya at kuminsan ay nauugnay sa anghel Metatron, tulad ni Enoch at ng iba pa niyang pamilya. Walang gaanong nakasulat tungkol kay Naama sa Biblia. Isang katotohanang nagpahusay sa diwa ng misteryong bumabalot sa kaniyang figura at nagbunsod sa mga mananalaysay sa paglipas ng panahon na pagandahin ang kaniyang karakter ng iba't ibang detalye ng talambuhay. Ayon sa isang medras, si Naama ay asawa ni Noe. Ang isa pang interpretasyon ay siya bilang asawa ng isa sa kaniyang mga anak na lalaki. Gayunpaman, ang ibang mga tradisyon ay nagpapakilala kay Naama sa ibang babae sa kabuuan. So, asawa ni Naama, si Noah. Asawa din niya, isang anak niya, yun si Ham. Kita mo, kita. Eto, mababasa to sa Mistras. Hindi pinasok sa 66 book. Ngayon, ito si Ham, nalaman ni Noah, sinumpa niya, naging itim. Hindi naman to itim si Ham simula eh. Kasi ang ganda ng nanay niya, si Naama. Si Noah naman puti. Hindi ba si Kanaan po? Naitim, kasi sinumpa itim. Kanaan. Ha? Anak nila. Anak di ba nila ni Anak po ni Naama at saka ni Noah. Si ano yan? Si Kanaan. Tapos si Naama, ang nanay niya, ginawa rin niyang asawa ang nanay niya. Ganun ka, ano. Nalaman ni Noah, sinumpa. Kasi hindi makasiping to, lasing. Yung Naama, dito na lang nag-ano sa anak niya. Ako ikaw na nasiping sa akin. Yun. Nakaanak sila, ang anak nila si Kanaan. Anak ni Ham at saka ni Naama, si Kanaan. Tingnan mo yung tsura talaga na original. Ito si Ham. Hindi naman siya itim eh. Si Shem. Si Japet. Brown. Nauna The latest. Shem, ito Shem Una, Shem. Ham, ito si Ham. Ito, Japet. Yan, Japet. Yan ang original. Pero yung sinumpa na si Ham, itim. Nagsunog. Ito na nangyari, Ham. Ang panganay kasi dito, si Japet. Tapos si Shem. Ang bunso kasi ito eh. Pero, ito, hindi naman sinuwa ang tatay dito eh. Kasi ang nanay itong Naama, prostitute, sa Bisaya pa, burikat, patutot. Sino man tatay dito? Ang kanya, si Tubal-Cain.
Sina Ama, naanakan din ng mga fallen angel, mga Nephilim, ang mga anak kaya napatay sa baha. So, ang tatay nito ay si Tubal-Cain na uncle niya, ang nanay niya sina Ama, magkapatid ito. Pero parang ginawa na lang ng anak ni Noah. Hindi ko anak ni Noah eh. Yung lahi makarap yan. Si Shem ito kay Noah at saka kay Sarah. Ito naman kay Noah at saka kay Naama. Ito si Sarah ay kapatid ni Matusalem. Lola. Lola ni Noah nga naging asawa na anak niya, ito si Shem. Mga Shemite. Ito ngayon si Ham. Si Noah ang tatay, si Naama ang nanay. Ito naman ay nanay, si Naama, ang tatay, si Tubal-Cain. Talaga yan. Hindi mapagtiwalaan to si Naama eh. Dahil, ano talaga, sa ano pa, igat. Bigatlon. Maganda kasi. Mas maganda pa sa kay ano, ito. Ang lahi, asawa ni Japhet ito. Japhet's wife. The mother of the white people. Ang ganda. Ang asawa ni Japhet. European. Oo. Yung mga lahi ng mga European. Ngayon, ang kay Shem naman, ito ang asawa ni Shem, ganyang mukha. Tingnan mo. Yan kay Shem, no? Yung mga Asian country, yan. Ngayon, itong asawa ni Ham, naging itim na rin, nadala na rin sa sumpa. Ham's wife, the mother of black people. Yan. Ang dali-dali nga mag-research ngayon eh. Okay. Ayan. Ito na. Lahi. Kay Ham. Ang African. Talagang itim sila. Ito naman kay Shem. May brown. May dark brown. Ayan. Halo. Nagmimix yan. Ito kay Japhet. Ito. Sa lahi ni Japhet to. Kilala niyo to? Inay ko po. Yan. Mga lahi ni Japhet. Mga European. Si Papa po yan eh. Si Papa po. Si Papa po yan. Tuloy. Basa. Ipinakilala si Naama, ang ina ng lahat ng demonyo. Paano ang biblikal na figura ni Naama ay naging isang nakakatakot na demonyo na umahon mula sa kailaliman ng dagat upang itin ang mga tao sa mundo. 4 na demonyong ina ang binanggit sa Jewish magical at kabbalistic na mga teksto. Lilith, Naama, Egrat at Mahalat. Gayunpaman, isa lamang sa mga ito ang tinaguriang ina ng lahat ng mga demonyo at inilarawan bilang ina ni Asmodai, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang magiging figura na pinangalanang Naama na nangyayari na isang karaniwang pangalan sa mga kababaihan sa modernong Israel. Hindi tulad ng mas sikat na Lilith. Pakaunti ang naisulat tungkol kay Naama sa maikling artikulong ito. Itong 4 na naging demonyo o demonya, kasi babae, demonya, sila yung mga nanay ng mga demonyo. Kasi, bakit sila naging demonyo na sumpa? Kasi nag-asawa sila ng mga fallen angel. Si Lilith, kasabay siya nilikha ni Adan. Si Lilith ang first wife of Adam. Kaya lang, naghiwalay sila kay Adan at naasawa na si Samael na fallen angel. Demonyo. Ito naman si Naama, nakasawa rin ng fallen angel, naging demonyo. Ito naman si Egrat, mag-ina ito eh. Anak to, ito yung nanay.
nag-asawa ng mga fallen angel, silang apat, sila ang mga nanay ng mga demonyo. Ang mga demonyo, espiritu yon, evil spirit, pero walang ano yan, walang soul yan, walang kaluluwa yan. Kaya lang, ang mga taong mag-birthday, sa bawat birthday ng bawat tao, maglalagay siya ng kaluluwa sa demonyo. That's why, kayo nanonood sa YouTube channel, kung kayo mahilig kayo mag-celebrate ng birthday ninyo, hindi ba ninyo alam, nagbigay kayo ng kaluluwa sa mga demonyo. Itong taon, nag-birthday ka, nag-celebrate ka, isa yung kaluluwa, ibibigay sa isang demonyo. Sunod taon, nagbibigay ka naman another kaluluwa sa demonyo. Ilang tao sa buong mundo, pero nag-celebrate ng birthday, ang dami. May mga kaluluwa ng mga demonyo. Anak itong apat na demonyan ito. Si Lilith, Naama, Egrat, at saka si Mahalat. Yan. Mga anak nila nagkakaroon. Ang ating celebration ng the 7 feast. Itong kapistahan ng mga Hebrew Israelite, huwag tayong sasali ng kapistahan ng mga pagano na the mother of the harlot, walang iba ang Vatican, na ang simbahan ay Roman Catholic. That is Church of Satan. Tapos, lahat kayo gumagamit ng Bible nila, Christian, Evangelical, Protestant, lahat, pati Jehovah's Witness, Adventist, lahat. Yun, belong kayo sa one world religion. Kasi ang religion na yan ay yung panampalataya na Jesus, Lord, Yahweh, Jehovah, Panginoon, Diyos, Amen. Puro fallen angel lahat yan. You are member of the one world religion. Ang pinakapinuno, yung Vatican, yung Roman Catholic. Kumalas kayo dyan. Sinabi ng Revelation. Pagbalik ni King Yawa siya, durog yan. Kasama kayo madurog. Yan. So yan. Membro kayo sa one world religion. Pero different denomination kayo. Dahil iba ang pangalan ng simbahan mo. Denomination, iba-iba. May DIL. May Christ Chapel. Christian Fellowship. May Victory Church. May Word of Hope. May Wesleyan. May Wesleyan. Alliance. Lahat na yan ay membro ng isang one world religion na ang pinakalider, Roman Catholic Church of Satan. Dahil ang Bible ninyo isa lang. One word kayo sa Bible na paniniwala. Kumalas kayo dyan. Huwag punta doon tayo maniwala sa original Bible. Hebrew. Sabi ko nga, paulit-ulit, sabi ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ang hindi makarating sa paruroonan. Lingonin natin ang pinanggalingan yung original Bible. Yung Hebrew, ancient Hebrew Bible. Ang Bible na ginamit mo, kinanonize niya ng Vatican Canon. At yun, ang pangalan ang pangalan ng Creator, pati Savior, pinalitan nila ng mga fallen angel. So, you are member of the one world religion. As long as you are Christian, the Christianity in different denomination, you belong to the one world religion. Hindi niyo alam, no? Di-reveal sa akin yan. Yan. So, yan nangyari. Itong apat na babae, nanay ng mga demonyo, si Lilith, Naama, Egrat, at Mahalat. Kay Egrat, pag Igat. Pero yan, si Lilith, unang asawa ni Adan. Kasabay itong nilikha ni Adan, galing sa alabok. Karoon lang ng sungay, oh. May cross pa dulo ng ulo, oh. Ayan, si Lilith. Ang akala kasi nila, fallen angel si Lilith, hindi po kasi may pakpak. Hindi yan fallen angel. Talagang tao talaga yung likha. Katulad ni Naama, hindi na sila mga fallen angel. Nalirin niya lagi nagganon. Oo. O yan, yun ang mga symbol nila eh. Ngayon naman, tingnan mo gaano kaganda ni Naama. Uy. Yan, beautiful si Naama eh. Yan ang dahilan ng mga angel, bumaba, nag-asawa. Kasi napakaganda talaga ni Naama, naasawa pa ni Noah. Na ang anak nila si Ham. Yan. Si Naama, tingnan mo, klaro ba? Yan. Dark niya.
Ngayon, ito naman si Igrat. Si Igrat. O, yan si Igrat. Manlap. O, si Igrat. Si Maklaro, no? Ito naman si ano? Si Mahalat. O, Mahalat. O, yan. Maganda rin. Nanay ito ni Igrat. Pero silang apat ay mga demonyo. Tao nga nasumpa, naging demonyo. Kasi nag-asawa sila ng mga fallen angel. Nasa dagat sila ngayon. Sirina. Pero pag lumabas sila, maging tao naman sila, papasok sila sa mga panaginip ng mga lalaki at tipi nila. Ganon katindi ko eh. O, tuloy tayo. Basa. Isinulat ni Rabbi Baya bin Asher ang sumusunod tungkol sa apat na ina ng demonyo. Kabilang sa kanila, sina Ama. Sa kanyang komentaryo sa Torah, Genesis chapter 4, may tradisyon tayo na apat na babae ang naging ina ng mga demonyo. Sila ay sina Lilith, Naama, Igrat at Mahalat. Ang bawat isa sa kanila ay nagtatapon ng buong kampo ng mga tagasunod at isang espiritual na negatibong aura ang nagmumula sa kanilang lahat. Sinasabing ang bawat isa sa kanila ay nangingibabaw sa isa sa apat na panahon ng taon at sila ay nagtitipon sa bundok ng Nespe. Ang bundok na ito ay matatagpuan malapit sa mga bundok na tinatawag na Hoshek, kadiliman. At ang bawat isa ay humahawak sa isa sa apat na panahon ng taon mula sa paglubog ng araw hanggang hating gabi. Sila at ang lahat ng miyembro ng kani-kanilang mga kampo. Ang pagtitipon sa bundok ay marahil ay nakapagpapaalala sa mga kwento mula sa alamat ng Europa tungkol sa mga mangkukulam na nagtitipon para sa mga komunal na pagdiriwang sa ilang mga oras. Europa. Dito na, di ba? Yan ang may... Mythology ng Europa. Eto sila yung mga apat na demonya, naglilipin sila, at sila ay nagtitipon. Anong ginagawa nila sa kadiliman? Sa bawat isa, umahawak sa isa sa apat na panahon. Yan yung ginagawa nila. Mula sa... European ano to? Pinto. Tuloy tayo. Dito sa sunod ata. Basa. Ng taon, kapansin-pansin natin ng mga pantas ang taon sa apat na yugto. Simula sa mga buwang Tisri, Tibet, Nisan at Tamos. Gayunpaman, hindi ko mapatukoy kung aling demonyo ang may pananagutan sa anong panahon. Sina Ama at Lilith ay madalas na magkatabi sa iba't ibang mga sulatin. Tulad ni Lilith, ang pangunahing gawain ni Ama ay akitin ang mga lalaki sa kanilang mga panaginip. Bilang karagdagan, siya ay kasabwat ni Lilith sa pagsakal ng mga sanggol. Sinasabing ang tirahan ni Ama ay nasa kailaliman ng dagat. Halimbawa, sa kanyang aklat ng mga salamin, Zeber, Marot, at Subot, isinulat ni David bin Yehoda Hahased, ako ni Namanides, at sina
at naninirahan sa kailaliman ng malaking dagat at lumalabas at walang kabuluhan kasama ang mga tao at iniakit sila sa kanilang mga panaginip. Mula roon ay magsisimula siya sa kanyang mga paglalakbay sa gabi sa isipan ng mga tao. Sa Zohar nakasulat, Rab Shimon, siya na ama ay ina ng mga demonyo na lumabas mula sa gilid nito at hinirang na magkasama. Kita niyo ha? Ano yan? Documented yan. Ito, hindi lang pinasok sa 66 book. Sina Ama, si Lilith, si Igrat, si Mahalat, nakatira sa ilalim ng dagat. Kasama nila si Libyatan, si Dagon, si Dragon. Fish God. Ito sila, nang aakit to sila sa pamagitan ng panaginip. Agoy. Magagandang Ang akitin nila yung mga lalaki sa malaswa nilang ano. Ito naman si Mastima, babae na maakitin niya. Parin sila umiiral eh. Hindi sila kinulong eh. That's why na nandito talagang kasamaan pa. Nasa ilalim ng dagat nakatira. Kasi pag nasa dagat sila, sirena sila. Sinabi niya sa pagkabihin ng Quran, di ba? Ang mga asawa ng mga asawa ng fallen angel, ng mga babae, ay naging sirena. Pero pwede sila lumabas. Oh, sa gabi. Ganon katindi. Ganon katindi ang pangyayari natin. Ngayon, alam na natin kung ganon pala katindi. Mga lalaki, ingat kayo sa mga demonyang nananakit, pero magaganda yan. Mahilig sa beach. Sa lalaki naman, sa babae naman, Si Mastima. pag hindi kayo mag-underwear, si Mastima naman ang ano nyo. Fallen angel na ano. Yan ang tatay ni ano yan eh. Ni Esau eh. Tuloy tayo. Mastama. Basa. Sumusumpa ako sa lahat ng pamilya, ng mga bansa at sekta ng mga demonyo at masasamang espiritu. At lahat ng mga sekta ni Igrat na anak ni Mahalat at na ama at Zemzumet. Binanggit dito sina ama sa isang anting-anting para sa may sakit sa pagnanasa at balisang katawan. Mula sa Ziber, Reboa, Bihayem, ni Rabbi Haem, Palag 10:37b. Ang mga demonyong sinalilit at naama ay itinuturing na napakasama at nakakatakot na sila ay karaniwang kinikilala bilang dalawang patutok. Sa ibang mga bersyon ay sinalilit at Igrat na naghahanap ng hatol sa harap ni Haring Solomon sa kanilang pag-aaway tungkol sa anak na inaangkin nilang sarili nila, tulad ng inilarawan sa unang mga hari, chapter 3. Ay, sila pala yun? Yung dalawang hari. Si Igrat Saka si Lilith. at saka si Lilith. Yung puputano yung bata? Hatiin. Kasi pareho sila may anak. Kasi mga patutot na yan lumabas sila eh. Naanakan sila. Sino lalaking gwapo na nainlove sa kanila, naanakan. Namatay yung isa. Dilipat na yun. Tapos, ito yung namatay yung anak ko. Isa yun yan. Si Solomon, tama, nabigyan ng karunungan. Sabi niya, sige, para di ko mag-awa, hatiin at itong bata. Ang kalahati sa'yo. Yung nanay, hindi, sa kaya naman yan. Ito ang totoong nanay, sabi na, ibigay mo dito. Kasi ito ang totoong nanay. Kasi ayaw niyang mapatay ang bata. Kasi pumayag ng mga tiye, no?
Kasi ang totoong anak niya patay. Eh, ngayon, kinin niya yung isa. Walang pangalan. Si Edward lang yun, at saka si ano. Pangalan doon, no? Ha? Walang pangalan. Wala. Dalawang babae lang. Dalawang babae na patutot. Patutot. Oh, dito nalaman. Ngayon, ito naman ha, ito, tignan ko yung mga nanonood sa YouTube channel, ang mga Christian, Benedict Christian, o Pentecostal, ito ha. Sumusumpa ako sa lahat ng pamilya ng mga bansa na sikta ng mga demonyo na masamang espiritu. Alam niyo, ito kasi, mga sikta ha, pero sa demonyo, bakit? Kasi yung mga tinatawag nyo, mga demons yun eh. Mga fallen angel eh. Ano yun? Tapos may magic pa. Pag hindi matumba, itutulak. Pag hindi, palayasin. Get out, get out. Kasi mayroon, ayaw eh, ano eh, tabi na eh. Sabi na, tabi ba na, tumba. Kita mo ha, mga anting-anting yan, power yan, dahil sa kapangyarihan ng mga demonyo. All denomination, different denomination, belong to Christianity, that is belong to the sect of demons. Kasi ang tinatawag ni Jesus, yung demonyo yan eh. Hindi nyo alam, Jesus Christ, 4 na hayop meron sa kanya. Baboy, kabayo, butike, at saka isda. 10 fallen angel. Isa doon si Serapis, si Christos, si Jesus, si Dagon, si Libyatan. Kasi may power talaga. Sabi niya, may power. Ayaw ko iwanan si Jesus Christ kasi muntik ako namatay, binuhay ako. Namatay ako isang segundo. Eh kasi may power yan eh. 10, biro mo 10 fallen angel. Samantala, si Bilyar, isang fallen angel lang siya. Si Samael, si Gadriel. Pero sa pangalan Jesus Christ, 10, powerful talaga ang pangalan Jesus. Very powerful. Kayo mga bishop at saka born again ng Christianity, hindi nyo alam, you are belong to cult. Membro kayo ng isang malaking simbahan na kulto. Belongs to the demons. Sikta nga demonyo. Nakakahawa talaga kayo, nakakahawa. Kaya lang, hindi kayo naniwala eh. Paniniwala yung Bible nang galing sa Vatican, kinanonized ng Vatican Canon Law. Ang Bible, 777 book, darangan ni Enoch, 366 na eh. Original Bible ang ating susundin, hindi yung Bible na kinanonize from Vatican. Pag yan ang paniwalaan mo, you belong to one world religion. Indifferent sekta lang kayo. Nakakaawa. Pero kung hindi kayo maniwala, wala na kaming sagutin. Pag nasa dagat-dagatang apoy, matandaan yung mga sinasabi namin. Pero wala na, di na kayo makawala sa dagat-dagatang apoy. Sadya na. Kasi sadya talagang matigas ang ulo nyo. Bakit pinaglaban ninyo ang fallen angel? Kasi yan ang tatay ninyo, dugo ninyo sa loob ay dugo ng fallen angel. Ganun lang yun. Ituloy tayo. Ayan. Sinaama. Solomon, first wife. Naging asawa ni Solomon. First wife pa ni Solomon, si Naama. Pero ito, asawa rin ito ni Noah. Lolo niya, grand lolo. Kasi hindi naman ito tumatanda sila eh. Hindi ito tumatanda. Ang mga demonyo hindi tumatanda yan eh. Ang tao lang tumatanda. Doon lang sa eternity, hindi naman tayo tumatanda na doon eh. Dito lang. O, tingnan mo, ang ganda. Ninama, kita bang picture? O, ang ganda, oh. Super beautiful. Napighanin si Solomon. Mga artistahin talaga. O, yan. Kita nyo, oh. Pero, no, ang ganda ni Naama, oh. Solomon, first wife, Naama. Story. Pero bago ito, una nakapigil mo, fallen angel. Pati kapatid niya si Tubalkain. Sino ba? Kasi patutot na ito eh. Burikat. Rusty. Oh. Basa. Ngunit ang poro na isinilang mula sa kaniya ay nagkaanak ng isang itim na baboy ramo at isang puting tupa. At ang una ay nagkaanak ng maraming hulugan, ngunit ang tupang iyon
12 tupa. At nang lumaki na ang 12 tupang iyon, ibinigay nila ang isa sa kanila sa mga asno. At ang mga asnong iyon ay muling ibinigay ang tupang iyon sa mga lobo. At ang tupang iyon ay lumaki sa mga lobo. At dinala ni Yahawa ang 11 tupa upang manirahan kasama niyaon at pastulan kasama niyaon sa gitna ng mga lobo. At sila'y dumami at naging maraming kawan ng mga tupa. At ang mga lobo ay nagsimulang matakot sa kanila. At kanilang inapi sila hanggang sa kanilang nalipol ang kanilang maliliit na bata. At kanilang itinapon ang kanilang mga inakay sa isang ilog ng maraming tubig. Ngunit ang mga tupang iyon ay nagsimulang umiyak ng malakas dahil sa kanilang maliliit na bata at nagreklamo sa kanilang Yahawa. Itong 12 lalaking tupa, ito yung ang 12 tribe of Israel. Itong isang tupa na doon lumaki sa lobo, ito yung si Moses, inampo ng Egyptian. Kasi ang Egyptian people, dahil lubo ang takot doon. Ngayon, yung pinarusahan na niyawa ang Egypt, natakot ang mga lobo sa Israel. Kasi salot niyo, mga salot, grabe nangyari. Ngayon, tuloy natin. Ayan. Ito, the 12 tribe of Israel. Nandito ha. 11, 12. Manase. Sen Benamin. Wala na si Jose dyan. Wala na. Si Benjamin ang ano. Ruben, Simeon, Efraim, Si Ephraim. Judah, Dan. Si Ephraim kasi ang lahi niya namumuno sa Southern Kingdom. Ito yung nawala na nawalang tribo ng 10. Ito si Judah kasi sa Northern Kingdom, 3 sila. Bibi, Benjamin at saka Judah. Silang 3 nagsasama. Ito kasi ang tulibagbaguna sa idolatry. That's why na pag layas nila dito, itong lahi ni Ephraim napunta sa Kanluran, ito naman lahi ni Manase dito sa Silangan. Ang dala-dala nila dito ay mga idolatry na. Yan ang nangyayari. That's why wala na talagang katinuan. Yan, alaw ni Aba Yahawa na talagang wasakin na. Ito, dati, tumino pa to. Pero bandang huli, pasaway naman itong 3 itong kasama. Kasama si Levi. Ngayon, itong 12 tribe, ito ang pinanggalingan si Leah, sa Silpa, ito, mga anak. Ito naman kay Raquel, kay Bilha, ito naman mga lahi nila. So, 4 na asawa ni Jacob, at ang 4 na asawa nagkaanak, ito yung 12 tribe of Israel. Pang-3 yung babaeng anak niya, hindi nang ibibilang kasi ang babae. So, lalaki lang talaga. Si Dina. Si Dina. Okay, tuloy tayo. Ayan. Ngayon, si Moses, dilagay sa ilog, kasi papatayin yun ang mga bata. Ihulog sa ilog. Ayan naampon. Sa prinsesa ng anak ng Paraon. Ayan, lumaki si Moses sa mga lobo. Ayan, basa. At isang tupa na naligtas mula sa mga lobo ay tumakas at nakatakas sa mailap na asno. At nakita ko ang mga tupa kung paano sila nananangis at humihiyaw at nagsumamo sa kanilang Yahawa ng buong lakas hanggang sa ang Yahawa ng mga tupa ay bumaba sa tinig ng mga tupa mula sa isang mataas na tahanan at naparoon sa kanila at pinapastulan sila. At tinawag niya iyon tupa na
mga lobo na dapat silang paalalahanan na huwag hawakan ang mga tupa. At ang mga tupa ay pumunta sa mga lobo ayon sa salita ni Yahweh. At isa pang tupa ang sumalubong dito at sumama dito. At ang dalawa ay pumunta at pumasok na magkasama sa kapulungan ang mga lobong iyon. At nakipag-usap sa kanila at pinayuhan sila na huwag ipuin ang mga tupa mula ngayon. Sino tong tupang tumakas sa mga lobo? Si Moses to, tumakas. Yung pinabalik siya, sinulungan siya sa isang tupa, yun yung si Aaron. Tapos pinuntahan nila ang mga lobo ni King Pero at yon, na huwag galawin ninyo ang mga tupa, yung mga Israelita. Ito, tabi tayo ni Enoch ha, that is symbolic na itong mga panahong nangyayari. Oh, mula sa bagbaha. Pinanganak. Oh, tuloy. At pagkatapos ay nakita ko ang mga lobo. At kung paano nila pinahirapan ang mga tupa ng labis sa kanilang buong kapangyarihan. At ang mga tupa ay sumigaw ng malakas. At ang Yahweh ay dumating sa mga tupa. At sila ay nagsimulang saktan ang mga lobong iyon. At ang mga lobo ay nagsimulang gumawa ng palaghoy. Ngunit ang mga tupa ay tumahimik at kaagad na tumigil sa pag-iyak. At nakita ko ang mga tupa hanggang sa sila ay umalis mula sa gitna ng mga lobo. Ngunit ang mga mata ng mga lobo ay nabulag. At ang mga lobong iyon ay umalis sa pagtugis sa mga tupa ng buong lakas. At ang Yahweh ng mga tupa ay sumama sa kanila bilang kanilang pinuno. At ang lahat ng kanyang mga tupa ay sumunod sa kanya. At ang kanyang mukha ay nakasisilaw at maluwalhati at kakilakilabot na pagmasdan. Ngunit sinimulang habulin ng mga lobo ang mga tupang iyon hanggang sa makarating sila sa isang dagat ng tubig. So, yung tupang tinutukoy, yun yung 12 tribe of Israel. Ang lobo, ito mga Egyptian. Kita mo yung kwento, di ba? Pangyayari. Oh. Nakita sa dalitain ni Enoch, di ba? Oh, kita mo. Tapos, inapi, yung dumating si Yahweh, wala, kawawa ang mga lobo. Talagang pinarusahan. Oh. Oh, sa mga salot. Ngayon, yung pinaalis na ang mga tupa, sunod na, inahabol ng mga lobo. Ayaw sa dito sa dagat. Okay. Kita mo mang kwento, tuloy. At ang dagat na iyon ay nahati. Oh. At ang tubig ay nakatayo sa dakong ito. At doon sa harap ng kanilang mukha. At ang kanilang Yahweh ay pinangunahan sila. At inilagay ang kanyang sarili sa pagitan nila at ng mga lobo. At dahil ang mga lobong iyon ay hindi pa nakikita ang mga tupa, sila ay nagpatuloy sa gitna ng dagat na iyon. At ang mga lobo ay sumunod sa mga tupa. At ang mga lobo ay nagsitakbo sa kanila patungo sa dagat na iyon. At nang makita nila ang Yahweh ng tupa, sila ay tumalikod upang tumakas sa harapan niya. Ngunit ang dagat na iyon ay nagtipon at naging gaya ng nilikha. At ang tubig ay lumaki at tumaas hanggang sa tinakpan ang mga lobong iyon. At nakita ko hanggang ang lahat ng mga lobo na humahabol sa mga tupang iyon ay namatay at nalunod. Oh, kita mo yung mangyayari sa Egypt. Sa pagitan ni Enoch, ha? Tignan mo.
Yung mga lumo, mga Egyptian, yung mga tupa, mga Israelite. Oo. Yan ha. Wala pa. Si Enoch pala dito, wala pang mga ano. Oh, pero pinakita na ni Abba Yahweh ano niya mangyayari. Oh. Nakita na mangyayari. Ayan, ito ha. Tubig, oh. Baha. Oh. Tapos, ano nangyari? Yan, dumaan sila. Nahati ang dagat. Dumaan mga Israelita. Habol ang mga Egyptian, mga lubo. Yan. Habol ng habol sila. Ngayon nangyari, hindi sila makadikit kasi ito angel to eh. So, hindi sila makadikit hanggang makalabas talaga mga Israelite, mga tupa. Ngayon, ang nangyari, so pinabalik ni Moses ang tubig, nalunod. Nalunod ang mga Egyptian, nalunod sila. Yan. Yan, nalunod sila, patay. Nalunod sila sa tubig. Si Moses. Ayan. Yung pangitain ni Enoch, biro mo panahon ni Enoch pa yun Ganap sa At least, alam ni Abba Yahweh, ito mangyayari sa future. Siya nga ang beginning at saka ending Ang at saka ta. Sa ginawa naman sa Greek, Alpha Omega. Siya ang simula at ang wakas. Alam niya buong kasaysayan nangyari. At alam niya, tayo gagamitin dito silangan bilang mga ibong mandaragit ngayon, mga Arab. Basa. Ngunit ang mga tupa ay nakatanan sa tubig na iyon at naparoon sa ilang na doon ay walang tubig at walang damo. At sila ay nagsimulang magmulat ng kanilang mga mata at makakita. At nakita ko ang yahawa ng mga tupa na nagpapastol sa kanila at nagbibigay sa kanila ng tubig at damo. At ang tupang iyon ay umaakay at umaakay sa kanila. At ang tupang iyon ay umakyat sa taluktok ng matayog na batong iyon. At ipinadala ito sa kanila ni Yahweh ng mga tupa. At pagkatapos noon, ay nakita ko ang yahawa ng mga tupa na nakatayo sa harap nila. At ang kanyang anyo ay dakila at kakilakilabot at marilag. At ang lahat ng mga tupang iyon ay nakakita sa kanya at natakot sa kanyang harapan. Takot nila ba? Sabi niya, ikaw na lang Moses sa harapan mo, wala kami nakita yun si Yahweh. Takot sila. Si Moses yung tupang umakyat na sa bundok, si Moses yun. Dala niya ang dalawang papa na bato sa ating commandment yung sa Torah. Tuloy. Silang lahat ay natakot at nanginig dahil sa kanya. At sumigaw sila sa tupang iyon na kasama nila na nasa gitna nila. Hindi tayo makatayo sa harap ng ating Yahweh, umakita siya. At ang tupang iyon na umakay sa kanila ay muling umakyat sa taluktok ng batong iyon. Ngunit ang mga tupa ay nagsimulang mabulag at malihis mula sa daan na kanyang ipinakita sa kanila. Ngunit ang tupang iyon ay hindi nakakaalam nito. At ang yahawa ng mga tupa ay nagalit na lubha laban sa kanila. At natuklasan ng tupang iyon at bumaba mula sa taluktok ng bato at naparoon sa mga tupa at nasumpungan ang karamihan sa kanila na nabulag at nangahulog. At nang makita nila ito, sila ay natakot at nanginig sa harapan nito at nagnais na bumalik sa kanilang mga kulungan.
Gusto lang babalik nila sa Egypt. Kasi nagagalit si Abba Yahweh. Kasi nangyari, yung bakit si Moses, gumawa sila ng Gantong guya. gintong luya na sinasamba nila. Iba alien. Pero, yan, diba si Moses, Moses. And the Ten Commandments. Yan ang tulad ni Moses, hindi European. Greek. Tuloy. At ang tupang iyon ay kumuha ng ibang mga tupa kasama nito at lumapit sa mga tupang iyon na nahulog at nagsimulang patayin sila. At ang mga tupa ay natakot sa presensya nito at sa gayon ay ibinalik ng tupang iyon ang mga tupang iyon na nahulog. At sila ay bumalik sa kanilang mga kulungan. At nakita ko sa pangitaing ito hanggang ang tupang iyon ay naging isang tao at nagtayo ng isang bahay para sa ikahawa ng mga tupa. At inilagay ang lahat ng mga tupa sa bahay na iyon. At aking nakita hanggang sa ang tupang ito na nakatagpo ng tupang iyon, umapagpupay sa kanila ay nakatulog. At aking nakita hanggang ang lahat ng malalaking tupa ay namatay. At ang mga maliliit ay nagsibangon sa kanilang kinaroroonan. At sila'y dumating sa isang pasulan at lumapit sa isang batis ng tubig. So, punta na sila sa Kanaan. Ito na, sa Kanaan na sila. Namatay ang malalaki. So, Mga bata. tuloy. Nang magkagayoy, ang tupang iyon ang kanilang pinuno na naging isang tao. Ay humiwalay sa kanila at nakatulog. Matay nga. Hinanap ito ng lahat Si Moses yun. ng tupa at iniyakan ito ng malakas na pag-iyak. At nakita ko hanggang sa tumigil sila sa pag-iyak para sa tupang iyon at tumawid sa batis na iyon ng tubig. At bumangon ang dalawang tupa bilang mga pinuno sa lugar ng mga nanguna sa kanila. At natutulog na nakatulog at pinaunahan sila. At nakita ko hanggang sa ang mga tupa ay dumating sa isang magandang lugar at isang kaaya-aya at maluwalhating lupain. At ako ay tumingin hanggang ang mga tupang iyon ay nasiyahan. At ang bahay na iyon ay nakatayo sa gitna nila sa maligayang lupain. At kung minsan, ang kanilang mga mata ay nadilat. At kung minsan, ay nabubulag. Hanggang sa ibang tupa ang bumangon at tinakay sila. At dinala silang lahat pabalik. At ang kanilang mga mata ay nabuksan. So, namatay si Moses, kapalit si Joshua. Ngayon, si Joshua naman ay meron ding dalawang inutusan niya. 10 yun dalawa lang umatita Ito yun sila si Caleb at saka si Joshua, si Moses, si Caleb. Ito yun. Batay si Moses, si Joshua. Alala naman Joshua si Caleb. Ayan, ito. Tingnan mo mga pura, mga itim. Ngayon, tuloy. At ang mga aso at mga fox at ang mga baboy rango ay nagsimulang lamunin ang mga tupa hanggang ang yahawa ng mga tupa ay nagbangon ng isa pang tupa ng isang lalaking tupa mula sa gitna nila na siyang umakay sa kanila. At ang lalaking tupa na iyon
ay nagsimulang mag-ipit sa magkabilang panig ng mga aso, mga paks at mga baboy ramo, hanggang sa mapuksan niya silang lahat. At ang tupang iyon na ang mga mata ay nadilat ay nakakita ng lalaking tupa na nasa gitna ng mga tupa. Sa tinalikuran nito ang kanyang kaluwalhatian at nagsimulang sabunutan ang mga tupang iyon at niyapakan sila at kumilos ng hindi karapat-dapat. At ang yahawa ng mga tupa ay nagpadala ng kordero sa isa pang kordero at itinaas ito upang maging isang lalaking tupa at pinuno ng mga tupa sa halip na iyong lalaking tupa na tumalikod sa kaluwalhatian nito. Yung isang tupang ginawang pinono, si Haring Saul. Tapos sunod, sinundan ni King David. Tingnan mo tuloy. At nilapitan niya ito at kinausap na mag-isa at ginawang lalaking tupa at ginawang prinsipe at pinuno ng mga tupa. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay inapi ng mga asong iyon ang mga tupa at hinabol ng unang tupang yaon ang ikalawang tupang yaon. At ang ikalawang tupang yaon ay bumangon at tumakas sa harap ni yaon. At nakita ko hanggang sa hinila ng mga asong iyon pababa ang unang lalaking tupa. At ang ikalawang lalaking tupa ay bumangon at pinatnubayan ang maliit na tupa. At ang mga tupang iyon ay lumago at dumami. Ngunit ang lahat ng mga aso at mga fox at mga baboy ramo ay natakot at tumakas sa harap nito. At ang lalaking tupa na iyon ay hinampas at pinatay ang mga mababangis na hayop. At ang mga mababangis na hayop na iyon ay wala nang anumang kapangyarihan sa mga tupa. At hindi na sila ninakawan ng anuman. Yung isang tupa, yung isang tupa, si King, Saul. Inapi si David. Di ba? Gusto nang patayin si David. Si Silos nga. Tapos ito naman isang tupang pinapatay yung mga hayop naman ay si Samson naman yun. Si Samson, lakas niya pinapatay So, tuloy. Ayan, sino to? Si King David, si King David. Tuloy. At ang bahay na iyon ay naging malaki at malapad. At itinayo para sa mga tupa. At isang muog na matayog at malaki ay itinayo sa ibabaw ng bahay para sa yahawa ng mga tupa. At ang bahay na iyon ay mababa. Ngunit ang muog ay matayog at matayog. At ang yahawa ng mga tupa ay tumayo sa toring iyon. At naghandog sila ng isang pagsamba sa yahawa. At muli kong nakita ang mga tupang iyon na muli silang nagkamali at nagpunta sa maraming paraan. At iniwan iyon ang kanilang bahay. At tinawag ni Yahawa ng mga tupa ang ilan mula sa mga tupa at ipinadala sila sa mga tupa. Ngunit sinimulan silang patayin ng mga tupa. At isa sa kanila ay naligtas at hindi napatay. At ito ay tumilapon at sumigaw ng malakas sa mga
kanilang pinagsikapang patayin. Ngunit iniligtas ni Yahweh ng mga tupa mula sa mga tupa at dinala sa akin at pinatahan doon. At marami pang ibang mga tupa ang kanyang ipinadala sa mga tupang iyon upang magpatotoo sa kanila at managhoy sa kanila. Itong nagtayo ng bahay ni Yahweh, ito yung templo, the first temple na tinayo ni King Solomon. Ito po. Tapos, yan, King Solomon. The young King Solomon. Yan. Ngayon, ang nangyari, dahil yung anak ni King Solomon at may isa pang si Jeroboam na lahi ni Ephraim na divide ang kingdom. Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Bakit nangyari yan? Kasi si King Solomon ay lumihis din. Nagpatayo siya ng mga templos ni Baal dahil sa utos na kanyang mga asawa na mga Babylonian. Okay, basa. At pagkatapos noon ay nakita ko ng kanilang talikuran ang bahay ni Yahweh at ang kanyang tore, sila ay nangahulog ng buo. At ang kanilang mga mata ay nabulag. At nakita ko ang Yahweh ng mga tupa kung paano siya gumawa ng maraming pagpatay sa gitna nila, sa kanilang mga kawan, hanggang ang mga tupang iyon ay nag-imbenta ng pagpatay na iyon at nagtaksil sa kanyang lugar. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga leon at tigre, at mga lobo at hyena, at sa kamay ng mga fox, at sa lahat ng mababangis na hayop. At ang mga mababangis na hayop na yun ay nagsimulang punitin ang mga tumbang iyon. At aking nakita na kaniyang iniwan ang kanilang bahay at ang kanilang tore, at ibinigay silang lahat sa kamay ng mga leon upang punitin at lamunin sila sa kamay ng lahat ng mapangis na hayop. So, dito na ngayon, scattered na sila. Ilusob sila ng Assyrian Empire. Ito yan ang nangyayari dyan. Tuloy natin. At ako ay nagsimulang sumigaw ng malakas ng buong lakas ko at sumama sa Yahweh ng mga tupa. At upang kumatawan sa kanya tungkol sa mga tupa na sila ay kinain ng lahat ng mabangis na hayop. Ngunit siya ay nanatiling hindi natitinag. Bagaman nakita niya ito at nagalak na sila ay nilamon at ninakawan at iniwan silang lamunin sa kamay ng lahat ng mga hayop. At tinawag niya ang 70 pastol at inihagis ang mga tupang iyon sa kanila upang sila ay kanilang pastulan. At kanyang sinabi sa mga pastol at kanilang mga kasama, pastulin ng bawat isa sa inyo ang mga tupa mula ngayon. At lahat ng inuutos ko sa inyo ay gagawin. At ibibigay ko sila sa inyo ng marapat na bilang. At sasabihin ko sa inyo kung sino sa kanila ang lilipulin, at sila ang inyong lipulin. At ibinigay niya sa kanila ang mga tupang iyon. Ang
Southern Kingdom, yun ang nalipol. Ang Northern Kingdom, naiwan. Northern Kingdom, composed of 3 tribes. Judah, Benjamin, at Levi. Etong 10, kasama na yung ano natin, lahat natin. Sila si Sibulon, Naphtali, Manase, Ephraim, yon na nalipol at napalayas. Ito na yung nangyari ngayon. Basa. At tinawag niya ang isa pa at sinabi sa kanya, pagmasdan mo at markahan mo ang lahat ng gagawin ng mga pastol sa mga tupang iyon. Sapagkat mas marami silang lilipulin sa kanila kaysa sa iniutos ko sa kanila. At bawat kalabisan at pagkawasak na gagawin sa pamamagitan ng mga pastol ay itala mo kung gaano karami ang kanilang sisirain ayon sa inutos ko. At kung gaano karami ayon sa kanilang sariling kapasyahan. Itala mo laban sa bawat individual na pastol ang lahat ng pagkawasak na kanyang naidulot. At basahin mo sa aking harapan sa pamamagitan ng bilang kung ilan ang kanilang sinisira. At kung gaano karami ang kanilang ibinigay para sa kapahamakan, upang ito ay aking maging patotoo laban sa kanila. At malaman ang bawat gawa ng mga pastol, upang aking maunawaan at makita kung ano ang kanilang ginagawa. Sumunod man sila o hindi sa aking utos na aking inutusan sila. So, yung dalawang kingdom, ang isa, Kingdom of Judah, na 3 tribo yun, pati Benjamin at saka Levi, Kingdom of Judah. That's why mga Hudyo ang tawag, kahit Levi ka at saka Benjamin. Ito naman, Kingdom of Israel, itong 10 tribo, nagsama-sama. Sila kasi ang unang lumihis, na ano sila, na humaling sila sa mga idolatry. At yun ni Abay Hawa, nalilipulin. At sila napahamak. At sila ang nawala doon sa bansa na yon. At ano nangyari? Ito, yung Assyrian invasion noong 721 BC. Ito sila, yung Southern Kingdom, o basa. Noong 721 BCE, binihag ng hukbo ng Assyria ang mga Israelita sa Samaria at dinalang bihag ang mga mamamayan ng hilagang paharian ng Israel. At halos nawasak ang Israel at umalis sa katimugang paharian ang mamamayan. At ang Huda ay lumalaban at ipaglaban ang sarili sa mga nagdidigmaang kaharian sa malapit silangan. So, ang Judah lumalaban, that's why naiwan sila. Yung 10 lang sa Southern Kingdom. So, ito nangyari. Ang ating grand lolo, dito na napunta. O, tuloy. Ngunit hindi nila malalaman ito. At hindi mo ito ipahahayag sa kanila. O babalaan man sila. Ngunit itala lamang laban sa bawat tao ang lahat ng pagkawasak na ginagawa ng mga pastol sa bawat isa sa kanyang panahon, at ihaharap ang lahat ng ito sa aking harapan. At nakita ko hanggang sa ang mga pastol na iyon ay nagpastol sa kanilang kapanahunan. At sila ay nagsimulang pumatay at pumuksa ng higit pa sa iniutos sa kanila. At kanilang ibinigay ang mga tupang iyon sa kamay ng mga leon. At ang mga leon at tigre ay kumakain at nilalamon ang malaking bahagi ng mga tupang iyon.
At ang mga baboy ramo ay kumakain kasama nila. At sinunog nila ang tore na iyon. At giniba ang bahay na iyon. At ako ay naging labis na nalungkot sa tore na iyon. Dahil ang bahay na iyon ng mga tupa ay giniba. Pagkatapos ay hindi ko makita kung ang mga tupang iyon ay pumasok sa bahay na iyon. Okay. Ito na yung mga Northern Kingdom, yung mga Judah. Kingdom of Judah, 3 tribo. Pasaway na rin sila, nilulusob sila. Ito yung pagbagsak ng unang templo, the first temple. Yung nilusob nila ni King Nebuchadnezzar. Okay. Ito na kari ha. Pero mong kwento, story, basa. Kailan nawasak ang unang templo? 586 BC. Sa panahon ng unang templo, 1,200 to 586 BC. Ang unang templo ay itinayo noong 1000 BC ni Haring Solomon pagkatapos na sakupin ni Haring David ang Jerusalem at ginawa itong kanyang kabisera. Ang templo ay winasak noong 586 BC ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon, nang sakupin niya ang Jerusalem. Itong 3 tribo ng iwan ha. Wala nang 10 eh. 751 BC. Ito na 500 ito kasi ang BC kasi pababa eh. So ang ating mga grand lolo nandito na, napunta na dito sa Oper eh. Ito, sila na iwan. Pasaway kasi. Pasaway yan. Di ano. Sila ang first temple. Tuloy. Basa. At ibinigay ng mga pastol at ng kanilang mga kasamaan ang mga tupang iyon sa lahat ng mabangis na hayop upang lamunin sila. At ang bawat isa sa kanila ay tumanggap sa kaniyang kapanahunan ng isang tiyak na bilang. Ito ay isinulat ng isa sa isang aklat kung ilan ang bawat isa sa kanila na nawasak sa kanila. At ang bawat isa ay pumatay at bumuksa ng higit pa kaysa itinakda. At ako ay nagsimulang umiyak at humagulhol dahil sa mga tupang iyon. At sa gayong pangitain ay nakita ko ng isa sa nasumulat kung paano niya isinulat ang bawat isa na nilibol ng mga pastol na iyon. Araw-araw at dinala at inilapag at talagang ipinakita ang buong aklat kay Yahweh ng mga tupa. Lahat ng kanilang ginawa at lahat ng ginawa ng bawat isa ay kanilang aalisin at lahat ng kanilang ibinigay sa pagkawasak. Biro mo ha, si Enoch sa pangitain. Humagulhol siya, nakita niya. Naawa siya. Nakita niyang pangitain. Naawa siya sa pangyayari eh. Magulhol siya eh. Ngayon. Tuloy. At ang aklat ay binasa sa harap ni Yahweh ng mga tupa. At kinuha niya ang aklat sa kanyang kamay. At binasa ito, at tinatakan, at inilapag. At kaagad kong nakita kung paano nagpastol ang mga pastol sa loob ng 12 oras. At namasdan ko, ang 3 sa mga tupang iyon ay tumalikod, at dumating, at pumasok, at nagsimulang itayo ang lahat ng nahulog sa bahay na iyon. Ngunit sinubukan silang hadlangan ng mga baboy ramo. Ngunit hindi nila nagawa. At muli silang nagsimulang magtayo tulad ng dati. At itinayo nila ang toring iyon. At tinawag ito
tore. At sila ay nagsimula muli na maglagay ng isang pag-aalay sa harap ng tore. Ngunit ang lahat ng tinapay sa ibabaw nito ay marumi at hindi dalisay. So itatayo na ang tore kasi tinutukoy yung templo. Itatayo na ang Sikang Temple. Itatayo na. So, ngayon, ayan, ito yon. Sikang Temple. Ayan. Ito na, tinatayo. Nila ni Zerubbabel. Yan. Hinihimaya. Nehemiah. Hinihimaya. Talor. At hinggil sa lahat ng ito, ang mga mata ng mga tupang iyon ay nabulag, kung kaya't sila ay hindi nakakita. At ang mga mata ng kanilang mga pastol ay gayon din. At ibinigay nila ang mga ito ng marami sa kanilang mga pastol para sa pagkalipol. At kanilang niyurakan ng kanilang mga paa ang mga tupa at nilamon sila. At ang yahawa ng mga tupa ay nanatiling hindi natitinag hanggang ang lahat ng mga tupa ay nangalat sa parang at nahalo sa kanila ang mga hayop. At sila na ang mga pastol ay hindi nagligtas sa kanila sa kamay ng mga hayop. At itong isa na sumulat ng aklat ay dinala ito. At ipinakita ito at binasa ito sa harap ni Yahawa ng mga tupa. At nagsumamo sa kanya para sa kanila. At nanalangin sa kanya dahil sa kanila, habang ipinakita niya sa kanya ang lahat ng mga gawa ng mga pastol. At nagbigay ng patotoo sa harap niya laban sa lahat ng mga pastol. At kinuha niya ang aklat at inikapag ito sa tabi niya at umalis. Ngayon, ano nangyari? Dahil pasaway na uli, wasak naman uli ang Sikang Temple. Ito yung nilusog ng Roman Empire. Kalat sila sa parang, ibig sabihin sa ibang mga lugar. So kita ma, ang mission ni Enoch, ang haba ng story. May kasunod pa to, kasunod sabat, karito. So, ngayon, yung nagkalat na, ito nangyari, basa. Isaiah chapter 11, verse 11 to 12. Sa araw na iyon ay muling gagawa si Yahawa upang iuwi ang mga labi ng kaniyang bayan na bihag sa Assyria, Egypto, Petros, Ethiopia, Elam, Sinar, Hamat, at sa mga isla ng dagat. Magbibigay siya ng tanda sa mga hintil at titipunin ang mga Israelita na bihag sa ibang mga bansa. Ang nakakalat na mga Israelita ay iuwi mula sa 4 na sulok ng lupa. Nagako na si Abba Yahawa na ibalik. Kasama na tayo sa mission dito. May palatandaan, may pirintas. Ang lalaki may balbas. Ang babae may talukbong. At ang mga babae may pirintas din sa halaylayan na kalandamit. Yan ang palatandaan. Na ito nagkalat na. Saan tayo? Dito sa mga isla ng dagat. Ito, babalikin na. Ngayon, kasi bakit nangyari yan? Mga pasaway kasi, yung mga ninuno natin, mga pasaway. Tapos dagdagan pa natin ngayong panahon natin, pasaway pa rin tayo. Tumino na tayo dapat, Ngayon, nasa province, ang Manase, sabi rito, Joseph shall have 2 portion. Ayon sa Ezekiel 47:13. Kinuha to sa Ancient Hebrew Bible. They say that Adonai Yahweh set the boundary for the 12 tribe of Israel to settle the hands. Joseph shall have 2 portion. Ang 2 portion,
Ito kay Manase, saan siya mapunta? Ito kay Pahim, saan? Dito. Ito natin mabasa. Ayan, basa. Ezekiel chapter 48 verse 5. Ang tribo ni Manases ay pumunta sa silangan at ang tribo ni Ephraim sa kanluran. Kay Ephraim, napunta sila sa kanluran. Anong kanluran? Sa kasadpan. Pagbubog ng araw. Ito naman kay Manase ay sa silangan. Dito, itong bansa natin ngayon. So dito, karamihan talaga Manase tribe tayo. Dahil dito tayo sumingit ang ating granlolo dito sa mga Operian people. Tribe of Operian tribe. Nag-mix blood na ang nangyayari. Yan. Ito naman mga Operian, na mga lahi ni Oper, sino kinikilala na si Bathala, Miguel. Ito naman ito, kasi mga pasaway ito mga nino natin, nagala rin sa idolatry, nagala din, nagbathala-bathala din, ano bang mga dispusan. Ngayon, ito tayo gagamitin na inabalik na talaga sa tunay na pangalan. At ito, Manase tribe tayo dito. Ang Operian tribe is Manase tribe of Remnant Hebrew Israelite. Yan po. Nahalo din dito ang mga tribe po ni mga Edomites tribe kay Esau. Nahalo. Yung mga guwapo tisoy ng mga matangos ng ilong. Yan. Kung matangos ang ilong mo, guwapo tisoy ka, lahi ka ng fallen angel. Guwapo ang angel eh. Ngayon, pansinin mo ha, the tribe of Manase. Ito na punta Philippines. Kasi prophecy yan ha, hindi ito gawa. Ayan. Ngayon, tingnan mo to. Kilala ito mga mama na ito, na mga ibang mandaragot sa silangan. Ito yan the tribe of Manase, the 12 tribe of Israel. The islands of the sea, yung sinabi ng Isaiah 11:11. Ngayon, ang problema kasi dito, pasaway kasi, the tribe of Manase, the 12 tribe, pasaway. Worship ang idolatry. Pagpasaway kasi, masyado tayo nakatutok sa kaminding bagay. Kinalimutan natin yung Sabat. Hanggat ako na itong Oper, mayaman to, nandito eh. Bakit hindi pa narilis? Kasi pasaway. Hanggat kailan tayo tumino, ilan lang matino dito, mabibilang lang. Kasi marami talagang pasaway. Ito ang sinabi, basa. Amos chapter 3 verse 2. Sa lahat ng bansa sa lupa, ikaw lang ang aking minahal at minahal. Kaya't parurusahan kita dahil sa iyong mga kasalanan. Yan, parusahan. Hanggang ngayon, ang Pilipinas, binigyan pa tayo ng presidenteng bangag. Lulong sa pulburon. Ang namuno ang asawa. Kasi pasaway nga, inalaw ni Abay hawak kasi pasaway. Kailan ba kayo tumino? Kailan ba kayo matagpiling? Sa araw ng Sabat. Pero mo, sa meeting namin sa nasyonal, pinatawag ko sa Saturday ang meeting. Sabi ko, hindi ako atin. Hanggat sa Saturday ninyo ginawa ang meeting, araw ng Sabat, hindi ako atin. Kahit bibigyan pa rin ako ng 1,000,000, hindi ko tatanggapin. Inyo na lang yung 1,000,000. Hindi ko lalabagin ang araw Sabat. Kasi, pag labagin mo may palo, lalo tuloy tayong lahat hirapan. Yun na nga, kailan ba tayo tumino? Kailan ba tayo nagkaroon ng pusong dalisay? Kanta ng kanta ng pusong dalisay. Kahit pa maangkin mo ang buong mundo, sinabi ng Yahweh, kahit maangkin mo ang buong mundo, walang kabuluhan yun. Ikaw na may hari sa buong mundo, lahat ang papanto ikaw. Kung ang kaluluwa naman ay matahanap. Hindi nga tayo manatili dito, ay temporary, okay na makakain, importante yung paglilingkod, hindi mawala. Kasi pagdating doon sa eternity, may mansion ka, may service car ka pa na chariot of fire. Pero kung pasaway ka, ilik ka naman, papunta ka sa
lansangan ka titira sa bangkita o sa parang. Wala ka pang service, maglalakad ka. Mainggit ka sa mga may mansion, may mga charity fire na service. Kasi sila pitpuso lang maglilingkod. Yan. Kasi masyado kayo nakatuon sa lupa. Ano lupa? Hindi naman maraming lupang property. Mga anak, dahin nyo lang yan, mga anak. No. No. Kailangan nakapokus ako sa ministry. Kahit sa maibigay nyo sa akin. Hindi ko kailangan ng property yung malaki. Ay, importante, kung bibigyan man tayo na hindi tayo makalabag sa utos. Kasi sabi dito, ang lahat ng, sa lahat ng bansa sa lupa, ikaw lang ang aking minamahal. Mahal na tayo mga rin ng Hebrew Israelite. At minahal, dinubli pa. Kaya parusahan kita dahil sa iyong mga kasalanan. Ano ba ang pagmamahal ni Abba Yahweh pag makasala? Palo. Kasi pinapalo ni Abba Yahweh ang kanyang mga anak na minamahal. Kung hindi niya paluin, ay hindi mo anak yan, baka anak sa labas. Yung mga anak sa labas ni Gitardo, di mo anak ko, paluin mo ba yun? Hindi mo anak yun baka magalit ka magulang. Pero ang anak mo, pagpasaway, paluin mo talaga, anak mo yun Ang hindi mo anak, hindi mo kayang paluin kasi hindi mo anak yun. Baka magalit yung magulang. Ganun yun. Dahil anak tayo ni Abba Yahweh, pag gumawa tayo ng katampalasanan, pagsaway, walang katinuan, tilibagbag, sutel, palo. Sino ang nangyari? Ano nangyari sa palo natin? Binigyan tayo ng presidenteng bangag, presidenteng kurakot. Ninulos tayo ang pera ng bayan, yung buhis ng mga taong bayan. Si Abba Yahweh lang ang makadecide kung alisin yan. Hindi yan niya alisin hanggat pasaway tayo. Hindi rin na-release ang pera ng property ng gold dito sa Pilipinas sa offer hanggat pasaway tayo, walang mayayari. Ang dapat niya magpakatino. Sabi niya, kami personal tayo, personalin kita. Para sa lahat yan, para sa kabutihan ng lahat. Yaman? Kaibigan pa ba tayo? Kayo noon sa YouTube channel, kaibigan pa tayo? O galit kayo sa akin? Bubuksanado kayo sa sermon ko. Mga pasaway kasi. Tumino tayo dahil ito, paparusahan kita dahil sa inyong mga kasalanan. Pero biro mo, sa lahat ng bansa, sa lupa, ikaw lang ang aking minamahal at minamahal. Kaya lang pagpasaway, parusahan. Kasi minamahal nga Ang anak mo, kung hindi mo, pabayaan mo magkasala, hindi mo siya mahal. Pinabayaan mo, kinukonsinti mo, hindi siya mahal. Kung totoong mahal mo, sitahin mo, pagsabihan mo, sermonan mo, para tumino. Ngayon, magpusong dalisay na tayo. Magpusong dalisay na tayo. Pusong dalisay ang aking nais, nga likhay ni alahayang para sa akin. One more time. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhay ni alahayang para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. One more time, pusong dalisay. Dalisay. Magpusong dalisay na tayo para walang palo. Nalikhay ayang para sa akin. Isang pusong tapat,
isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Yahawa siya'y isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Yawa siya'y handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Yahawa siya'y halalawaya, halalawaya, halalawaya. Tayo po'y manalangin, Pastor Richard. So lahat tayo ay patuloy na manalangin. Abay Yahawa, maraming salamat po sa lahat ng revelation po ninyo na ibinigay sa amin sa mga araw na ito. Katulad ng iyong ipinakita kay Enoch sa mga hinaharap ng bayan na iyong hinirang sa mga lahi ng iyong nilikha. Kasama po ang aming mga ninuno at kami na iyong mga remnant sa panahon na ito. Nagpapasalamat kami dahil kayo po ang nagpapahayag nito sa amin upang ikaw ay lubusang makilala sa nag-iisa at banal dakila mong pangalang Yahawa, aming alahayam, na nilimot ng matagal na panahon dahil sa kagagawan ng mga kaaway po ninyo na iyong nilikha. Ang mga anghel na lumabag sa iyong kalooban at sila'y ibinagsak mo ayon sa kasaysayan. Aming Yahawa, sa mga araw at oras na ito, aming dalangin sa iyong palagi. Ang iyong pagkilos ay aming maranasan, lalo na sa pagbubukas mo ng diwa, ng espiritu ng pagkaunawa sa lahat ng mga hinirang po ninyo sa bansang ito. Kabilang sa mga lahi ng Manase at ng ibang mga lahi ng buong angka ng Israel, aming Yahawa. Ang patuloy mong pagkilos sa tribong iyong pinagpala, katulad ng tribong Operian, aming dalangin po ang patuloy na kaganapan ng iyong mga plano at pangako. Aming Yahawa, nakikita po ninyo na kung wala ang material na pinansyal na aming mahawakan, ay wala kaming magagawa na higit pa sa aming inaasam. Ngunit kung ito'y dumating, kung lulubin mong magkaroon kami ng kanya-kanyang mga assembly, ay magagawa naming maipatayo ito sa kapanahunan at makapagbibigay pa ng mas higit na mga tao upang ibantala ang banal at dakila mong pangalan, lalo na ang katauhan mo bilang Yahawasay nung ikaw ay nagkatawang tao sa sanglibutang ito upang mailigtas kami sa aming mga pagkakasala na namanakayadan. O Yahawa, gayong sinimulan mo na ang iyong mga plano at layunin, purihin ka at sinasamba ka namin sa dakong ito. Marami ang mga tao na ayaw itong tanggapin, ngunit hindi mapipigilan ng banal na Rokakadas na gumawa at kumilos sa loob ng kanilang kalooban kung sila'y mga remnant at pinili mula sa lahi ni Jacob. O Yahawa, ikaw lang ang aming sasambahin at paglilingkuran. Ikaw lang ang makapagbibigay ng kaganapan sa lahat ng aming inaasam. Nawa dumating ito ayon sa iyong mga plano sa takdang panahon. Sinasamba ka namin, pinararangalan ka namin. Wala kaming ibang pupurihin kundi ikaw na aming Yahawa, ang tunay na alahayam. Mula noon hanggang sa panahong ito, O Yahawasay, na aming tagapagligtas,
Pinararangalan ka namin bilang dakila at makapangyarihang hari ng mga hari at patuloy na tinatawag na prinsipe ng kaluwalhatian. O aming Yahwa, sambahin ka mula sa lugar na ito hanggang sa muli ay makilala ka sa apat na sulok ng mundo. Purihin ka sa pangalan ni Masaya at Yahwa Shai. Yaman. Aba Yahwa, siya Yahwa Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahwa,